Kwento ni Kaloy. Panahon ng 1979. Lugar, Nangaklan. Isa lamang akong simpleng bata noon. Pinagtitinda ni Itay ng mga nahuli niyang isda. Habang kasama ko naman si Inay na siyang naghahawak ng benta namin. At sa maniwala man kayo o hindi mga kayuwaga, bilang batang si Kaloy na sa hindi inaasahang pagkakataon, pinilit akong magtinda ni Itay kahit na nga ba masama ang panahon ng araw na yon. Samantalang si Inay ay naapoy ng lagnat. At sa oras ding yon, doon nagsimula ang kakaibang takbo ng buhay ko nang tinamaan ako ng rumaragasang kidlat na nanggaling sa kalangitan. Anak Kaloy, total huminto ka na rin naman sa pag-aaral mo. Kaya mo na sigurong magbenta ng isda mag-isa. Masama ang pakiramdam ng nanay mo. Ako na pong bahala dyan, Itay. Kayang-kaya ko na pong ibenta yan. Magpahinga na lamang po kayo ni nanay. Bakit po kasi nagpumilit pa kayo lumaot kanina? Alam niyo naman pong masama ang panahon. Ayan tuloy pati ikaw masama na rin ang pakiramdam. Kinakailangan anak, para may maibili man lamang tayo ng bigas. Hoy kayong dalawang mag-ama, tumigil na nga kayo riyan. Sasamahan ko si Kaloy para naman hindi masira yung isda at mabenta natin. Sayang ang lalaki pa naman Ay naku Inay, ako na pong bahala dito. Kayang-kaya ko man na po 13 anyos na po ako. Alam ko na kung paano gamitin ang timbangan, pati na rin ang pagsukli. Magpahinga na lamang po kayo ni Itay para naman manumbalik na yung lakas ninyo. Mas lalo tayo niyang hindi makakapaghanap buhay Sige anak, basta mag-iingat ka ha. Gamitin mo yung mas malaking payong kasi baka naman ikaw ang magkasakit. Habang bitbit ang isang timbang may isda, pilit ko itong binubuhat. Kahit na nga ba may kabigatan ito na sa pagkakatansya ko ng mga oras na yon ay nasa 4 na kilo rin. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad kahit na nga ba ang payong na daladala ko ay pilit na binabangga ng malakas na hangin pati na rin ng malakas na ulan. Ano ba tong ulan na to? Kung kailan naghahanap buhay ang tao, saka naman rumaragasa. Ang bigat-bigat na nga ng dala ko Ay Kalay, abay napakasama ng panahon nagbebenta ka pa ng isda. Hindi ba maaaring ipagpabukas mo na lang yan? Hindi po pwede Mang Bibong. Wala pa po kasi kaming bigas sa bahay. At isa pa maaari pong masira ang isdang ito kung ipagpapabukas pang ibenta. Ay nasaan ba ang nanay at tatay mo? Nasa bahay po at pareho pong may sakit. Kaya kinakailangan ko pong may benta ang lahat ng ito. Ay ganoon ba? Sige nga't bigyan mo ako ng 1 kilo para naman mabawasan yung bigat na daladala mo. Papalapit ka pa lamang rito ay kitang-kita na kitang iika-ika. Salamat po Mang Bibong. Kaso medyo may kamahalan pong isda ngayon. Masama po kasi ang panahon at mahirap po manghuli ng isda. Sige lang, ang mahalaga ay makatulong ako sa iyo. Pati na rin sa nanay at tatay mo. Naku po, marami pong salamat talaga Mang Bibong. Ito po ang isda ninyo. Matapos makabili ng matanda, nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Subalit hindi pa man ako lubusang nakakalayo sa tahanan ni Mang Bibong. Rinig na rinig ko ang malakas na kulog na may kasamang kidlat na tumama sa aking harapan. Ang pakiramdam ko ng mga oras na yon ay para ako nitong hinihigop. May malakas na pwersa ang humigop sa aking katawan. Ay na nga bang sinasabi ko? Tinamaan yata ng kidlat itong si Kaloy. Ay nako, kaawa-awang bata. Nasaan na ba yung kapote ko? Mapuntahan nga ang batang ito. Aray ko, may kuryente pa yata sa katawan ng batang ito. Kaloy, gumising ka. Wala nang malay. Dagli akong dinala ni Mang Bibong sa aming tahanan habang ang mga isdang paninda ko ay naiwan na lamang dun sa daan. Bening at Rafael, buksan ninyo ang pintuan. Mang Bibong, ano hong nangyari sa anak ko? Bakit wala siyang malay? Ay nako Bening, inigop ng kidlat si Kaloy. Hindi naman direktang tumama sa kanya. Subalit ang galamay ng kidlat kitang-kita ko. Gumapang sa kanyang buong katawan. Kasalanan ko ito. Dapat hindi ko na siya inutusan. Kaloy anak, gumising ka. Si tatay ito. Wala akong malay ng 2 araw. Subalit ayon kay nanay at kay Tay, patuloy ang pagtibok ng dibdib ko. Kaya naman wala silang ginagawa na kahit na ano nang dalahin ako sa center ng barangay. Rafael at Bening, ito'y payo ko lamang sa inyo Bakit ba hindi nyo na lamang dalahin sa ospital? Mas eksperto ang nandoroon, mga doktor. Pasensya na po kayo, Kapitan.
Pero ang totoo po kasi niyan wala po kaming sapat na salapi para dalhin si Kaloy sa ospital. Ganoon ba? Ihanda nyo na si Kaloy. Magtutungo tayo ngayon sa ospital. Lalapit ako sa gobyerno para naman matustusan ang pangangailangan niya. Pasensya na nga pala't ngayon lang ako nakapunta rito. May 2 araw kasi ako inasikaso sa ibang lugar. Kaya sa pag-uwi ko kanina nang sabihin sa akin ng asawa ko, dumiretso na ako rito. Sa mga panahong yon, upang makatungo sa ibang lugar, bangka lamang ang gamit naming transportasyon hanggang sa makarating nga sa kabayanan kung nasa saan ang ospital. Doktor, ano ho bang kalagayan ng anak ko? Nakomatos ang anak mo, kaya magpangga ngayon wala pa rin siyang malay. Pero huwag kayong mag-alala, ang ganyang uri ng sitwasyon, muli rin niyang kusang babalik. Salamat ho, Dok. Abutit hindi napuruhan ng bata, pero kung direktang tumama sa kanyang kidlat, sigurado ko, sunog ang katawan ng batang ito. Kaloy, magpagaling ka anak ha. Nandito lang kami ng nanay mo. Babantayan ka namin. Alam kong naririnig mo kami. Isang linggo ang nagdaan nang muli akong nagkamalay. Rafael, gising na anak natin si Kaloy. Anak, mabuti naman at nagising ka na. May masakit ba sa katawan mo? Wala naman po itay, pero nagugutom po ako at nakakaramdam po ng matinding uhaw. Bining, maiwan ko muna kayo rito ha. Bibili lang ako ng pagkain. Maya-maya pa nang makabalik si Itay, dala ang nasabing pagkain at tubig. Kagad ko itong nilantakan dahil sa tindi ng gutom na aking naramdaman. Salamat po sa pagkain ni Tay. Ano po bang nangyari sa akin? Ang huli ko pong natatandaan yung pagbulusok po ng malakas na kidlat hanggang sa mawalan po ako ng malay. Isang linggo kang walang malay anak. Ang mahalaga maayos ka na. Simula sa araw na yon, habang nandoon pa kami sa loob ng ospital, kakaiba na ang mga nakikita ko, gayon din ang pandinig na para bang may naririnig akong nag-uusap sa kabilang pintuan ng kwarto kung saan ako namalagi ng ilang araw. Nay, kailan po ba tayo uuwi? Ayaw ko na po rito. Marami po akong naririnig na may nagsasalita at may nakikita po akong itim na anino. Bigla pong dumadaan dyan malapit po sa may banyo. Anong naririnig mo anak? Wala namang ibang tao rito kung di tayo lang. Wala rin namang anino. Meron po, nandyan sa likuran ng pintuan. Buksan nyo nga po yung pintuang yan. Diyan po sila nakatago Dahan-dahang binuksan ni Inay ang pintuan. Subalit walang ibang bumungad sa amin kung di ang kabilang pader. Wala namang ibang tao rito anak ko. Kabilang pader na yan. Kaloy anak, magpahinga ka lang. Hintayin lang natin ang sasabihin ng doktor kung kailan na tayo po pwedeng umuwi. Maya-maya pa'y muli nang bumalik ang doktor. Kinabukasan pa umano kami maaaring umuwi. Naiinip na ako rito inay. Gusto ko na pong manatili sa bahay natin. Ayaw ko po rito. Ang dami ko po kasing nakikita Maliban pa po dun sa itim na anino. May bata rin po dyan Duguan po siya. Parang nanggaling sa aksidente. Ay naku anak, wag mo nga kaming tinatakot. Wag kang magbibiro ng ganyan. Hindi maganda yan ha. Hindi naman po ako nagbibiro inay Ayan po siya Umalis ka na nga rito. Nakakatakot ang itsura mo. Anak Kaloy, pumikit ka na lang at matulog. Babantayan ka naman namin dito ng nanay mo. Ikaw naman Bining, unawain mong sitwasyon ng anak mo. Malamang epekto pa rin yan ang nangyari kay Kaloy. Kinabukasan nga'y dumating si Kapitan. Wala na pala kaming babayaran dahil sa mga politikong hiningan niya ng tulong. Salamat po sa tulong mo Kapitan. Makakauwi na po ako. Walang ano man yon iho. Yun ang tungkulin ko bilang kapitan ninyo. Hanggat meron tayong malalapitan gagawa tayo ng paraan. Sige na't sumakay na kayo ng bangka at nang makauwi na tayo sa ating lugar. Kakaibang uri ng karanasan ang nagpakita sa akin sa ospital na kahit naipikit ko ang aking mga mata, dahan-dahan silang lumalapit sa akin na may kanya-kanyang pangit na postura, subalit karamihan sa kanila ay duguan. Kaloy anak, dito ka na muna sa bahay ha. Ako nang bahala magtinda ng mga nahuling isda ng tatay mo. Wag ka na munang lalabas. Kasi kung ano-ano pa rin yung nakikita mo Inay naman, magaling na po ako. Pwede na po akong sumama sa inyo sa pagtitinda. 2 araw na po ang nakalipas Nakakabagot na po dito sa bahay. Sige na nga, sumama ka na sa akin. Tinulungan ko si Inay sa pagbubuhat ng mga isda. Nagawi kami kung saan tumamang kidlat.
Itinuro ko pa nga yun kay inay hanggang sa makasalubungan namin si Mang Bibong na may daladalang talbos ng kamote. Ay Beneng, kamusta na si Kaloy? Maayos na po siya, Mang Bibong. Ayan nga po't sumama na naman sa akin. Ayaw po kasing papigil sa bahay. Gusto sumama sa pagtitinda ng isda. Abay mabuti naman kung gayon. Sa susunod Kaloy ay mag-iingat ka ha. Ikalawang buhay mo na yan. Salamat po sa pagtulong mo sa akin Mang Bibong. Baka po gusto niyong bumili ng isda sa amin. Eto nga po't marami kaming dala ni inay. Medyo tinanghali kayo ngayon. Nakabili na ako sa ibang naglalako. Kaya nga ito't lalagyan ko ng talbos ng kamote. Sige po Mang Bibong. Mag-aalok na lang po kami sa iba. Sige't mag-iingat kayo. Habang patuloy kaming naglalakad ni inay, ang pakiramdam ko ng mga oras na yon ay parang may malakas na enerhiyang umihila sa akin. Malapit kung saan tumama ang kidlat. Inay, parang masama na naman po ang pakiramdam ko. Yan ang nga bang sinasabi ko sa iyo, Kaloy? Hindi ka pa lubusang magaling. Nagpupumilit ka pa kasing sumamay. Ang bigat-bigat po kasi ng katawan ko ngayon. Maayos naman po ko kanina bago tayo umalis ng bahay. Anong gagawin natin yan ngayon? Nagsisimula pa lang tayo magbenta rito. Kaya mo pa bang tisin? Kaya ko pa naman po. Pero kaya ko naman pong maglakad pa pauwi mag-isa, Nay. Ako na lang pong uuwi. Ipagpatuloy niyo na po ang pagtitinda ng isda. Sigurado ka ba? Opo, siguradong sigurado po. Sige Kaloy. Malapit pa naman tayo sa bahay. Bilisan mo lang ang paglalakad ha. Sige po Nay, pasensya na po. Alis na po ako. Habang patuloy akong naglalakad papauwi, animoy may malakas na magnet ang humihila sa akin patungo sa tinamaan ng kidlat kung saan ako natumba. Ano bang klaseng pakiramdam ito? Pilit ko namang nilalabanan pero may malakas na pwersa ang patuloy na humihila sa akin. At nang mahinto ako roon, nakita kong may butas ang lupa kung saan tumama ang kidlat. Anong gagawin ko rito? Kaloy, ako ang nagmamay-ari ng pangil ng kidlat. Ipagkakaloob ko ito sa iyo, kaya nandirito ka ngayon upang hukayin ng nandira yan. Sino ka? Mang Bibong? Ikaw po ba yung nagsasalita? Patuloy akong nagpalingalinga sa paligid, subalit ang tinig na yon ay patuloy na bumubulong sa aking isipan. Uuwi na po ako. Ano po bang sinasabi ninyong pangil ng kidlat? Wala po akong pakialam doon. Pinapauwi na po ko ni inay. Pilit kong inaakbang ang aking mga paa, subalit hindi ito sumusunod sa kagustuhan ng aking katawan. Nanatili pa rin ako roon hanggang sa hukayin ko na nga ito. Nakaramdam ako ng panginginig ng aking mga kamay habang may dumadaloy na kuryente na nanggagaling sa pangil ng kidlat. Ito po bang pinapahanap mo sa akin? Yan ang ayon Kaloy. Ang bagay na iyan ay nakalaan para sa iyo. May misyon kang kailangan mong gampanan at sa pamamagitan ng pangil ng kidlat, unti-unti mong matutuklasan ang kanyang kakayanan upang ipagtanggol ang iyong sarili, pati na rin ang ibang taong nangangailangan ng tulong mo. Tulong ko? Yang bata-bata ko pa po. Paano akong makakatulong sa kanila? Hindi pa sa ngayon Kaloy. Mahihinog ka pa ng panahon. At sa patuloy na paglipas ng taon, makikita mo ang katotohanan ng nangyayari dito habang tangan mo ang pangil ng kidlat. Oy Kaloy, sinong kinakausap mo riyan? Akala ko ba kasama ka ng iyong inay? At anong ginagawa mo riyan sa paghuhukay? May hinahanap ka ba? Ikaw po pala Mang Bibong. Wala naman po. Pinulot ko lang po rito yung bariya ko. Anong bariyang sinasabi mo? Puro lupa nga yung kamay mo Ibig sabihin na hinukay mo ang lupa riyan. Opo Mang Bibong. Sige, umuwi ka na sa inyo Kaloy. Mamaya niyan tamaan ka na naman ng kidlat dito. Paulit-ulit na bulong ng matanda sa aking isipan na itago ko ang pangil ng kidlat at wag na wag kong sasabihin ng kahit na kanino upang manatili ito sa akin ng mahabang panahon. At nang makauwi na nga ako sa aming tahanan, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Tulog pa rin si Itay ng mga oras na yon dahil sa pagod sa kanyang paglalaot. Ano po bang gagawin ko sa bagay na ito? Para lang naman siyang isang normal na bato. Kumuha ka ng isang maliit na bote. Ilagay mo siya roon. Lagyan mo rin ito ng kunting abo. Saka mo itago sa gilid ng inyong tahanan kung saan hindi makikita ng iyong mga magulang. Sumunod ako sa mga sinabi ng matanda. Hindi rin ako makatanggi sa kanya na para bang kontrolado niya ang aking isipan, pati na rin ang aking katawan. Ano ba tong pinapagawa sa akin ng matandang ito?
Hindi ko naman alam kung para saan ang bagay na ito. Saan ko ba ito pwedeng ilagay? Dito na lang siguro sa gilid ng bahay namin, sa may kawang ng kawayan. Magaling, Kaloy. Maaari ka nang makapagpahinga hanggang sa lubusang manumbalik ang lakas mo. Ang mahalaga ay nasa pangangalaga mo na ang pangil ng kidlat na balang araw ay ipagpapasalamat mo sa akin. Anak, Kaloy, anong ginagawa mo riyan? Akala ko ba sumama ka sa nanay mo? Umuwi na po ko, Itay. Sumama po kasi ang pakiramdam ko. Bakit nandyan ka sa gilid ng bahay? Pumasok ka na rito. Mamaya niyan kung mapano ka pa dyan. Sa tuwing sasabihin ko kay Tay, pati na rin kay Inay, ang patungkol sa pangil ng kidlat, para bang may pumipigil sa akin na hindi ko may tuloy-tuloy ang aking sasabihin. Lumipas ang ilang taon. Sa pagtungtong ko ng 23 anyos, ang pangil ng kidlat ay nasa aking pangangalaga na. Kaloy, patahitahimik ka lang dyan. May kargada ka pala dyan sa iyong katawan. Patingin naman kasi bali-balita sa atin may mutya ka raw. Kanino mo namang nasagap ang balitang yan, Andrew? Huwag ka nang magkaila, Kaloy. Bistado ka na Itinatago mo pa yung gamit mo. Pagkaibigan naman tayo, di ba? Sa tagal ng panahon wala ka man lang sinabi sa akin patungkol dyan. Sa ibang tao ko pa nalaman. Totoo mo ba talaga akong kaibigan? Hindi naman kasi pinagyayabang ito ang lahat ng espiritual na gamit kung tunay ito at may bisa. Ganoon ba yun? Oo, Andrew. Pero pwede mo bang ipakita sa akin? Hihingi muna ako ng paintulot sa aking gabay kung papayag siyang ipakita sa'yo. Gabay? Anong gabay ang sinasabi mo? Ay naku, Andrew. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo lahat? Malamang hindi mo rin ako maunawaan dahil hindi mo nakikita ang nakikita ko. Magmula nang mahagip ako ng kidlat. Simula noon nagbagong lahat ng pananaw ko sa buhay at marami akong nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Kaya pala minsan napapansin kitang may kinakausap. Akala ko nga nababaliw ka na. Yun pala yun. Yun ba yung sinasabi mong gabay? Tama ka, Andrew. Isa siyang matanda. Nung bata pa ako hindi pa siya nagpapakita sa akin. Pero ngayon, kitang-kita na siya ng aking espiritual na mata. Isa siyang matandang ermitanyo. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo, Kaloy. Hindi ko alam ang sasabihin ko kung maniniwala ba ako sa sinasabi mo o hindi. Yan ang nga bang sinasabi ko Pinipilit mo akong magsalita tapos nang sabihin ko sa'yo, ayaw mo namang maniwala. Kaya nga hindi ko ipinapaalam kahit na kanino. Kung hindi nga lang nilooban ang bahay ni Mang Oscar, hindi magiging bunyag ang pangalan ko rito. Doon ko nga nalaman yun. Ang sabi pa nga raw dun pinagsasaksakan ng magnanakaw. Pero hindi man lamang tumalabang patalim sa katawan mo. Maliban sa yung damit na nagkaroon ng hiwa. Bakit mo pa kasi tinulungan si Mang Oscar? Ang damot-damot nun. Kaya nga mas lalo siyang yumayaman, di ba? Dapat lang sa kanya na manakawan. Ano ka ba, Andrew? Lahat ng meron si Mang Oscar, pinaghirapan niya yon. Kaya dapat lang naingatan niya ang lahat ng meron siya. Sakto lang rin na napadaan ako doon. Narinig ko ang pagsigaw ng asawa ni Mang Oscar. Kaya yon, pagdating ko doon nandudoon na nga ang kawatan. Marami ang humanga sa ginawa mo, Kaloy. Pati na rin nga mga magulang mo Nagulat sa nangyari. Nakakulong na yung kawatan. Ang lakas ba naman ng pagkakasuntok mo? Tumilapon raw sa lupa yung lalaki. Nanggaling pa pala yun sa kabilang barangay. Siguro minamatyagan ang kayamanan ni Mang Oscar. Baka meron ka pang ibang gamit dyan na ibibigay sa akin. Pagkaibigan naman tayo, di ba? Sige na, Kaloy. Bigyan mo na ako. Ay naku, Andrew. Hindi basta-basta ang magtangan ito para magmukha ka lamang superhero sa mata ng ibang tao. Hindi ito pinagyayabang. Awang nang ibabaw sa akin, kaya tinulungan ko si Mang Oscar. Siya nga pala, bumulong na sa akin ang aking gabay. Hindi ko raw pwedeng ipakita sa iyong lihim na gamit. Maaari mo raw kasing ipagkalat pa ito sa iba. Kaya kung papwede lang wag mo na akong kulitin. Ang damot naman ng gabay mo, Kaloy. Kaibigan mo naman ako, di ba? Sige na nga, hindi na kita kukulitin patungkol dyan. Malapit ang aming tahanan sa may tabing pangpang. At bilang pagtulong ko kay Tay sa paghahanap buhay, gamit ang aming bangka at ang lambat, napadpad kami sa kabilang isla kung saan mas marami kaming nakitang isda na sa pamamagitan ng aming panghuling lambat, sandamakmak na kawan ng isda ang aming naariyahan. Tiba-tiba tayo rito, anak. Ngayon lang ako nakapag-ariya sa islang ito. Ang dami palang isda. Oo nga po, Itay. At ang lalaki pa. Subalit habang pinapandaw namin ang aming lambat, may napansin ako sa may tabing pangpang ng islang yon. Patuloy silang nakatingin sa amin na para bang nagmamatsyag habang may kakaibang kasuotan.
Itay, sino ho ang mga nakatira dyan? Wala rin akong kilala dyan anak. Pero ayon sa bali-balita, kaya nga bibihirang may nangingisda rito. Delikado umanong islang yan. Delikado? Para saan? Marami lang namang mangingisda na wala rito kapag dumadaong sa islang yan. Hindi na nakakabalik at ang kanilang bangka ay nakikitang paanod-anod na lamang sa dagat. Ganoon ho ba? Bakit hindi ho pasukin ng otoridad? Baka sakaling nandiyan lang yung nawawala. May mga otoridad namang nagtungo dyan anak. Pero wala talaga Kapag tinatanong nila ang mga naninirahan dyan, wala raw umano silang nakita. Delikado palang pasukin ng islang yan. Pansin ko palang sa kasuotan nila Itay. Halos pare-parehong nakaitim. Huwag na natin silang intindihin. Asikasuhin na lamang natin itong mga isda. Nagmadali kami ni Itay na isampa ang lambat. Subalit ang mga nanduron sa isla ay patuloy pa ring nakatingin. Ang dami niyong nanghuling mag-ama. Mukhang naka-jackpot yata kayo ngayon. Saan ba kayo nag-arihan ng lambat? Doon lang po na medyo may kalayuan dito Bining. Marami palang isda doon Sana nga sa ulitin na pagpunta namin doon. Makaswerte uli kami. Dagli akong inakbayan ni Itay at nagtungo kami sa labas ng tahanan. Sabay bulong nito sa akin ang, "Anak, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Wag mong ipapaalam sa iyong inay na malapit sa islang yun tayo ng isda. Ipinagbabawal niya kasi sa akin ng mga isda ko roon. Alam mo na, tulad ng mga sinabi ko sa iyong nawawala." Ganun ho ba Itay? Sige ho, hindi ko sasabihin kay inay. Nagkaroon ako ng malalim na kuryosidad patungkol sa islang yon. Kung anong uri nga ba ng tao ang mga naninirahan doon at bakit may mga nawawalang mangingisda sa tuwing may nagtatangkang dumaong sa isla. Isang araw ay naisipan kong kausapin ang matandang ermitanyo. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi na ang islang yon ay pinamumugaran ng aswang na kulto. Mabuti naman at naitanong mo yan, Kaloy. Unti-unti ka nang namumulat sa kung ano man ang nangyayari sa kabilang isla. Alam nating may kalayuan na iyon. Subalit marami pa silang mabibiktima kung pababayaan lamang natin ang mga naninirahan doon na pagfiestahan ang katawan ng mga mangingisdang maliligaw sa kanila, pati na rin ang mga dayuhan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Manggagaling sa islang ito ang tutugis sa kanilang lahat. Walang iba kung di ikaw yun, Kaloy. Ako ho? Ikaw nga iho at wala nang iba. Paano naman ho kung lalaban sa kanila ni hindi pa sapat ang kakayanan ko? Isa pa ho wala pa ako nisa na nakakasagupa na tulad nila. Dadaan ka sa matinding pagsubok iho. Nasa hustong gulang ka na may sapat ng lakas ang iyong katawan. Bukas na bukas rin, magtutungo tayo sa silangan. Nandoon ang isang malaking balete. Hinihintay ka ng aking mga kaibigan doon upang ipakita sa iyo ang tunay na lakas ng iyong tangan-tangan na pangil ng kidlat. Kinabukasan ngayon nagpaalam ako sa aking mga magulang. Binaybay namin ng matandang ermitanyo ang patungo sa silangan ayon sa sinasabi niyang malaking balete. Sa ilang taong lumipas, walang binanggit ang matanda sa akin patungkol doon na may mga kaibigan pala siyang kakaibang nilalang na naninirahan sa balete. Nandirito na tayo, Kaloy. Ang harapan ng baleteng ito ang nagsisilbing pintuan upang makapasok ka sa loob ng kanilang kaharian. Subalit ang malapit lamang sa kanila ang binibigyan nila ng pahintulot para makapasok. May tinawag na pangalan ng matandang ermitanyo at yun ang tagapagbantay na magbubukas ng lagusan. Hintayin natin si Serapino. Siya ang magbubukas sa atin at kahit na isa na akong espiritu, hindi pa rin ako maaaring basta-bastang pumasok riyan nang wala man lamang pahintulot. Yun ay paggalang sa mga engkanto na may mga kabutihang loob dahil hindi lahat ng naninirahan sa balete ay masasama. Maya-maya pa, may narinig akong isang malaking tinig na nagbibigay ng pahintulot sa aming pagpasok. Wala kang makikitang pintuan, subalit sinundan ko lang ang matandang ermitanyo hanggang sa tumagos kami sa katawan ng malaking punong balete. Nakakamangha. Totoo ba itong nararanasan ko ngayon? O nananaginip lang ako? Kakaibang lugar na ito. May mga kumikinang na ginto at parang napakapayapa ng lugar.
Pero kakaiba ang mukha ng mga nandirito. Malayong malayo sa itsura namin. Patuloy sa pagtingin sa akin ng mga kakaibang nilalang na para bang takang-taka sila na may taong nakapasok sa loob ng kanilang lagusan hanggang sa muling magwika ang matanda. Huwag mo silang pansinin, Kaloy. At kung ano man ang ibigay nila sa'yo, huwag na huwag mong tatanggapin. Maliban kung bigyan kita ng pahintulot. Sige ho. Pero saan ho ba tayo papunta? Napakahaba ho ng dang ito na parang walang katapusan. Huwag ka ng maraming tanong. Magpatuloy ka lamang sa iyong paglalakad. At sa paghinto namin ng matanda, biglang nagbago ang lugar at muli akong may narinig na malaking tinig na nanggagaling sa aming tagiliran. Ermitanyong Karping, muli ka na namang nagbalik. At sino yung taong kasama mo? Magandang araw sa inyong dalawa. Naparito ako para sa aking kasama. Siya si Kaloy, ang hinahasa ko para maging isang mandirigma. Ano ang gusto mong gawin namin? Sa pamamagitan ng inyong lakas, lalabas ang tunay na galing ng pangil ng kidlat. Subukan niyo ang batang ito upang ang kabuuan ng kanyang potensyal ay maipakita niya sa inyo. Dalawang uri ng malaking engkanto ang kausap ng matandang ermitanyo. Isang alkantar at ablan. Para silang mga oso na nagsisipaglakihan. Matandang ermitanyo, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ako? Lalabanan ko silang dalawa? Malabo kung matalo ang dalawang yan. Ang lalaki nila. Gusto mo na yata akong mamatay dito, tanda. Magtiwala ka sa iyong sarili, Kaloy. Gayon na rin sa iyong gamit. Isang beses na siyang nagpakita ng gilas sa iyo. Yon ay ang pagsuntok mo sa isang kawatan sa tahanan ni Mang Oscar. Hindi pa yon ang tunay niyang katangian. Isipin mong mabuti na may hawak-hawak kang nagliliwanag na espada at ang espadang yon ang papaslang sa kahit na anumang uring masamang nilalang. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan, tanda? Oo, Kaloy. Dahil ako ang nagmamay-ari ng pangil ng kidlat na yan. Kilala ko siya kahit noong may katawang lupa pa ako. Bahala na. Kung may masama mang mangyari sa akin, tanda, ikaw nang bahala sa katawan ko. Tumawa lamang ang matandang ermitanyo na parabang nangaasar pa ito sa ibinigay niya sa aking pagsubok. Handa ka na ba, bata? Ano ba ang gusto mo? Dalawa kaming atake sa'yo o isa muna sa amin ang mauuna? Bahala kayo. Basta ako, nakahanda na sa pag-atake ninyo. Unang umatake ang alkantar. Ang laki ng kanyang dalawang braso. Pilit kong iniisip ang kidlat na espada, subalit walang nagpapakita sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa mahagip ako ng atake ng alkantar, bumalandra ako sa gilid. Napatingin ako sa matanda, subalit nakangiti lamang ito sa akin na para bang malaki ang kanyang tiwala na matatalo ko ang dalawang yon. Aray ko, nabali yata ang braso ko. Ano bang pinapagawa mo sa akin ito, tanda? Panaginip lang bang nangyayaring ito? Kailan kaya ako magigising? Tumayo ka riyan, bata. Paano kang magiging isang magaling na mandirigma kung ang tulad naming engkanto ay hindi mo kayang talunin? Nasa sayo na ang kapangyarihan. Gamitin mo ito, pati na rin ang iyong imahinasyon. Tandaan mo, hindi ka nananaginip. Totoo ang lahat ng nangyayari sayo, kaya gamitin mo ang hawak-hawak mong yan sa pamamagitan ng iyong puso at isipan. Puso at isipan? Ano bang sinasabi ng halimaw na to? Kaloy, tama ang sinasabi niya. Upang magwagi ka sa isang laban, kinakailangan mong gamitin ang dalawang yon, ang iyong puso at ang isipan. Nakadepende yan sa iyong ipinaglalaban. Ano ba ang layunin mo? Ang ipagyabang lamang na kung anong meron ka o ang ipaglaban ng karapatan at kalayaan ng ibang mga tao na sinasamantala ang kahinaan ng mga taong pinapaslang ng mga aswang? Isipin mong kalaban ng iyong kaharap ngayon, walang puso, pumapas lang ng walang kamalay-malay na sanggol. Anong mararamdaman mo? Isang matinding awa, at ang awang yon ang unti-unti mong paliyabin dyan sa iyong puso. Magugulat ka na sa konting imahinasyon ng iyong isipan, kusang lalabas ang espadang kidlat na manggagaling dyan mismo sa iyong kamay na maaari mong gamiting sandata. Masusunod ang sinasabi mo, tandang ermitanyo. At sa ikalawang pagkakataon, sa muling pagsugod sa akin ng nilalang na alkantar, lumabas ang espadang kidlat na nagmumula sa mutya. Subalit nang akmang tatagpasin ko na ito, bigla itong nawala sa aking harapan na nandudoon na pala sa aking likuran. Umanda ka, katapusan mo na ngayon. Kaloy,
Tama ng pagsubok na ito. Baka kung mapano pa ang alkantar na yan, pati na rin ang ablan. Hindi basta-basta ang sandata ang daladala mo. Hindi na kinakailangang subukan sa kanila ang lakas ng espadang yan. Gamitin mo ito sa masasamang nilalang. Subalit bago ang lahat, marami ka pang isasagawang ritual. Maliban sa iyong sandata, kaibigang alkantar, pati na rin sa iyo ablan. Maraming salamat sa pakikiisa ninyo at hindi kayo nagdadalawang isip na tulungan kami upang mailabas ang potensyal ng espada kahit na nga ba maaaring ikapahamak pa ninyo. Walang anuman yun, tandang ermitanyo. Kahit na anumang oras ay maaari kang humingi ng tulong sa amin, lalo na kung kinakailangan. Saludo rin ako sa tatag ng loob ng batang ito. Matapang siya. Hindi ka nagkamali ng iyong pinili. Matagal na panahon ang paghihintay at ito na ang tamang oras upang ang lahat ng kulto sa kabilang isla ay malipol namin. Paalam sa inyo mga kaibigan, sa muli nating pagkikita, lalabas na kami sa mundong ito at muling babalik sa mundo ng mga tao. Sinundan lang namin ang matandang liwanag hanggang sa makalabas kami sa portal ng mga engkanto. Nandirito na tayo, Kaloy, sa labas ng punong balete. Nauunawaan mo na ba kung paano mong mapakikinabangan ang espada ng pangil ng kidlat? Nauunawaan ko na po, tandang ermitanyo. Marami pong salamat sa karanasang ito. Hinding-hindi ko ito malilimutan, lalo nang makapasok sa mundo ng mga engkanto. Ano ho yung hawak-hawak ninyo? Isang doktrina upang mas lalong mapalakas ang iyong pisikal. Nakasaad ang lahat riyan, pati na rin ang mga uri ng dasal na iyong kinakailangan. Dasal ho? Oo, hindi lang ang pagtatanga ng mutya o kahit na anumang uri ng agimat ang kailangang meron ka. Kinakailangan mo ring punuin ang iyong kaisipan ng kaalaman upang sa kahit anumang uri ng antas na iyong maaaring kaharapin ay kayang-kaya mo silang labanan. Nakasaad sa doktrinang ito ang patungkol sa malalakas na uri ng usal na maaaring mapa sa iyo. Yun ay kung tatapusin mo ang debosyon sa loob ng 49 na araw. Ang tagal naman ho yata. May abilidad na ho ako. Hindi pa ho ba sasapat yun? Hindi pa sasapat ang abilidad na meron ka. Kung wala ang pag-alalay ko sa iyo, maaaring maapektuhan ang iyong katawan sa pagtatanga ng ganyang uri ng mutya. Kaya kinakailangan mo magdebosyon at tapusin ang lahat ng araw na iyon. Dahil ang mga usal na sasambitin mo ay maaaring makaapekto sa iyong isipan, pati na rin sa iyong katawan kung kulang ka sa pagdadasal ng debosyon. Ang pamamaraan iyan ay ang pagkakarga at paglilinis ng iyong sarili. Tanggapin mo ang doktrinang ito. Mamayang gabi ay maaari ka nang magsimula. Araw ng Biyernes ngayon, mas mainam ang paghingi ng tawad at patuloy na pagdarasal. Sa muli kong ang pagbabalik sa aming tahanan, kanina pa palang nandoon si Mang Oscar na naghihintay na may pagkakaloob manos sa akin. Sambit pang wika ni Inay nang makita akong papalapit. Oy Kaloy, kanina pang nandiyan si Mang Oscar. Wala namang binabanggit sa amin kung bakit. Basta ang sabi niya ihintayin ka daw niya. Hindi naman namin masabi kung saan ka nagpunta. Kaya ayan, nakaupo sa may mesa. Sige ho, Inay. Ako na hong bahalang lumapit kay Mang Oscar. Mang Oscar, may kailangan daw ho kayo sa akin? Ay mabuti namat nakabalik ka na, Kaloy. Kanina pa kitang inihintay dito. Ako'y magpapasalamat lamang sa iyo dahil dun sa nakaraang pagtulong mo sa amin. Abay kung hindi ka dumating, baka kung napano na kami ng asawa ko, pati na rin ang aking mga anak. Hindi kami handa sa pangyayaring yon. Tanggapin mo ito ha, kunting halaga lang yan. Bilang pasasalamat namin sa iyo sa pagliligtas mo sa buhay namin. Ay naku, Mang Oscar, hindi ko matatanggap ito. Ang ginawa kong pagtulong sa inyo bukal ho sa aking puso. Kahit naman ho siguro sino. Kung kaya namang tumulong gagawin din ang ginawa ko. Basta tanggapin mong salaping yan, Kaloy. Pinag-usapan na namin yan ng asawa ko. Para talaga yan sa iyo. Huwag ka nang tumanggi. Sige na. Sa pilitang ibinigay sa akin ni Mang Oscar ang halagang yon. Nakabalot pa ito ng sobre. Sabay alis sa aming tahanan na nagpapasalamat. Inay, ayaw ko man hong tanggapin ang salaping ito. Ipinili ito sa akin ni Mang Oscar. Ito ho, Inay. Sa inyo na ho yan. Anak, ang dami nito. Ngayon pa lamang ako nakahawak ng ganitong kalaking halaga. Baka naman sobra-sobra na ito.
Ang sabi ko nga ho kay Mang Oscar Inay wala hong kapalit na halagang pagtulong ko sa kanila. Kaso ipinilit pa rin ho yan. Rafael, tingnan mo nga ito. Napakalaking halaga ng salapi. Ipinagkaloob ni Mang Oscar kay Kaloy. Tatanggapin ba natin ito? Ibalik mo yan kay Mang Oscar Kaloy. Pinaghirapan nilang salaping yan. Hindi tayo ang dapat na makinabang dahil hindi natin yan pinagpaguran. Sige po Itay, ngayon din po magtutungo na ako sa kanilang tahanan para ibalik ko ang lahat ng ito. Tao po, Mang Oscar, si Kaloy po ito. O bakit Kaloy? May problema ba? Wala naman ho. Ibabalik ko lang ho ang salaping ito. Pasensya na ho kayo pero napag-usapan ho namin na ibalik ko sa iyo ang salaping ito. Abay sayang naman Kaloy. Malaking tulong yun para sa iyong pamilya. Bakit naman hindi mo patatanggapin? Si Itay na ho mismo nagsabi na hindi ho namin pinaghirapan ang salaping yan. Kaya nararapat lang ho na ibalik namin sa inyo. Abay napakabuti nyo talagang tao Ako na mismo nagbibigay ng biyaya sa inyo. Bilang pasasalamat lang naman, ayaw nyo pa rin tanggapin. O siya sige Kaloy, kung sakaling mga kailangan kayo ng tulong, magsabi ka lang sa akin ha. Hindi ako maaaring tumanggi sa inyo dahil iniligtas mo ang buhay namin. Sige ho at uuwi na ho ako Mang Oscar. Hapon na nang makauwi ako sa aming tahanan at nang matapos kong kumain, kagad kong inaral sa aking silid ang doktrinang ipinagkaloob sa akin ng matanda. At kung ano man ang mga ritual na nakasa doon, yun ang sinusunod ko hanggang sa makalipas ang ilang araw. Matapos ang 49 na araw na pagdarasal, kakaibang pakiramdam ang dumadaloy sa aking katawan. Pinapahanga mo ko Kaloy, tinanggap ng iyong katawan ang lahat ng malalakas na usal na maaari mong gamitin. Sa palagay ko'y handa ka na upang harapin ang tunay na digmaan. Salamat o tandang ermitanyo at ipinagkatiwala niyo sa akin ng doktrina. Ang yabang ko pa nung una, akala ko sapat ng lahat ng meron ako. Napakarami pa palang kulang at ang doktrinang yon ang bumuo sa aking tunay na pagkatao. Kilala mo na ngayon ang espiritu mo. Hindi ka isang normal na bata. Ang espiritu at ang iyong pisikal ay magkaibang magkaiba. Makapangyarihan ang espiritu ng bawat tao. Yon ay kung kaya nila itong tuklasin sa lihim na pamamaraan ng doktrina. Kailan ba tayo maaaring magtungo sa isla? Sa susunod na linggo, araw ng kabilugan, magugulat sila sa ating pagsalakay. Uy Kaloy, salita ka na naman ng salita dyan sa likuran ng bahay ninyo. Kanina pa kitang hinahanap. Nandito ka lang pala sa likuran. Bakit ba? Anong kailangan mo? Kaloy naman, bakit hindi mo tinanggap ang binibigay ni Mang Oscar? Bali-balita ngayon binigyan ka raw ng malaking halaga. Pero tinanggihan mo. Ano bang klaseng pag-iisip mo yan Kaloy? Biyaya nang dumarating sa'yo, ayaw mo pang itago sa bulsa mo. Ay naku Andrew, parang nahuhuli ka na yata sa balita. Nung nakaraang buwan pa yon. Ngayon mo lang ba nabalitaan? Oo, nitong araw ko lang nasagap Kung sa akin binigay ni Mang Oscar yon, walang pagdadalawang isip. Tatanggapin ko kagad ang perang yon. Sa dami ba naman ang pera nila dapat lang na mamigay sila ng salapi. Ang laki-laki ng tindahan nila at ang dami pang negosyo. Magkaiba tayo ng kaisipan Andrew at may pinangahawakan kaming paniniwala. O paano ba yan? Marami pa akong gagawin Sayang ang oras na lilipas. Minsan na nga lang ako magpunta rito Ipagtatabuyan mo pa ako. Sige na nga, makauwi na nga lang sa aming tahanan. Lumipas ang ilang araw. Dumating na ang kabilugan ng buwan. Ipinagpaalam ko sa aking Itay ang kanyang pinangangalagaang bangka. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat hanggang sa lubusan niyang maunawaan ang misyon na aking gagawin. Mag-iingat ka anak, hindi biro ang gagawin mong yan. Hindi mo naman siguro nakakalimutan ang mga sinabi ko sa iyo noon na may mga nagtutungo dyan, subalit hindi na nakakabalik. Huwag ho kayong mag-alala Itay, pinagandaan ko ang lahat ng ito. Sa tulong na rin ho ng aking gabay, magtiwala ho kayo sa akin dahil kung hindi ko gagawin ito, marami pa ho ang mapapahamak. Sige na anak, gabayan ka nawa ng Panginoon sa iyong misyon. Nag-aalala man si Itay sa akin, subalit wala siyang magagawa. Ang misyon ay nakatadhana at ang araw na iyon ay tinakda ng panahon. Habang papalapit pa lamang sa isla, kagad ko nang pinatay ang makina ng bangka. Nagsagwan pa daong ng pangpang. Sakto namang kalmado ang karagatan
habang maliwanag ang sikat ng buwan. Napakatahimik ng paligid tandang ermitanyo. Umaayon din ang pagiging kalmado ng karagatan. Nasaan na kaya sila? Wala ka bang kakaibang napapansin at nararamdaman dyan sa iyong paligid? Mas nakakatakot ang katahimikan ito. Alam kong may nagmamasid at naghihintay lang ng tamang tiyempo. Nandoon sila sa sentro ng islang ito. Nang matapos kong may bunsod ng bangka sa may tabing pangpang, tinahak namin ang patungo sa may sentro. May mga barong-barong na tahanan kaming nadaanan. At sa makalipas na ilang minutong paglalakad, may lumapit sa aming isang matanda. May daladala itong sulo dahil sa medyo madilim ang paligid doon na natatakpa ng mayayabong na puno. Sambit pang wika ng matanda sa akin ang, Amang, ano ho bang ginagawa ninyo rito? Delikado ho ang lugar na ito. Maaari kang mapahamak. Ano ho bang inyong sadya? Papaano kang naninirahan sa lugar na ito? Isa kang normal na tao. Hindi ka ba nila ginagambala? Alam ko na ang pakay mo. Halika muna sa aking tahanan. Delikado rito sa labas. Maaari kang atakihin ng mga ligaw na hayop. Pinaunlakan ko ang panyaya ng matanda. Dahil sa wala kong nararamdamang panganib sa kanya, pati na rin ang matandang ermitanyo. Subalit pilit namin itong kinikilatis kung papaano siyang namumuhay sa lugar bilang isang normal na tao. Manong, dedirektahin na ho kita. Ayoko hong mag-aksaya ng oras dito. Ano ho bang papel ninyo sa lugar na ito? Alam niyo na ho ang tinutukoy ko dahil ang mga naninirahan dito ay mga aswang na kulto. Pero ikaw, isa kang normal na tao. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Huwag mo silang paslangin dahil ang pinuno ng kultong ito ay ang aking 3 anak. Paano hong nangyari ang lahat ng yon? Nasa lahi ba ng pamilya ninyo ang pagiging kulto? Wala sa lahi namin nang dumayo kami sa lugar na ito upang manirahan. Mapayapa pa noon ang isla. Tahimik, wala ni kahit na isang panganib. Masaya kaming namumuhay ng aking mga anak. Subalit dumating ang isang araw, may nagawi ritong isang lalaki na palihim na nagturo ng mga pamamaraan sa aking mga anak. Umanga sila sa kakayanan ng lalaking yon. Subalit hindi nila napapansin na patuloy na pala ang mga ritual at pangyayanggaw sa kanila hanggang sa lubusan ng magbago ang kanilang isipan. Gayon na rin ang kanilang mga pananaw sa buhay. Pinanghawakan ng 3 anak ko ang lugar na ito. Umalis din ang lalaking yon na magpahanggang sa ngayon ay hindi na muling bumalik. Pinanindigan ng aking 3 anak ang lahat ng mga paniniwalang yon hanggang sa mapalago ang kanilang samahan na nambibiktima na rin ng mga naliligaw ritong tao. Amang, huwag mong sasaktan ang aking mga anak. Mahal na mahal ko sila kahit na nga ba pinabayaan na nila ako rito at hindi na iniintindi. Kaya pala, subalit hindi ko may papangako sa inyo. Susubukan ko silang pakiusapan na isuko ang lahat ng kanilang kaalaman at kung ano man ang doktrinang meron sila upang magkagayon ay maaari ko pang tanggalin ang lahat ng mga negatibong enerhiya sa kanilang katawan. Gawin mo, Amang, ang makakaya mo. Subalit wag mo silang sasaktan o papaslangin. Ipinapanalangin ko na muli na silang manumbalik sa dati. Matapos naming makapag-usap ng inabandonang matanda, muli akong lumabas ng tahanan para puntahan kung nasa saan ang kanilang sambahan. Sinamahan pa rin ako ng matanda. Nararamdaman ko na unti-unting lumalapit ang kanilang presensya habang nagtatagal ako sa lugar na yon. Dito tayo, Amang. Nandirito ang kanilang sambahan. May mga itim na ribolto at ang iba pa nga roon may sungay. Subalit nang papalapit pa lamang kami sa may pintuan, humarang na sa amin ang isang lalaki. Matipuno ang kanyang pangangatawan na may katangkaran. Sambit pang wika nito sa amin habang nanggagalaiti sa galit. Itay, bakit mo dinala rito yan? Ikapapahamak namin ang ginagawa mo. Hindi mo ba alam na may karga siya sa kanyang katawan at may angking kakayanan? Mga anak, makakatulong siya sa atin. Maaari niya pa kayong gamutin upang magbago. Tigilan niyo na ang kahibangang yan. Maraming buhay na ang nabuwis dahil sa mga mali ninyong paniniwala. Hindi ko kayo pinalaki ng ganyan, anak. Parang awa niyo na habang nabubuhay pa ako.
lisanin niyo na ang maling paniniwalang yan at ipagkatiwala kay Amang ang inyong mga sarili. Nahihibang ka na, Itay. Kung noon pa man ay sumama ka na sa amin, di sana hindi ka naghihirap ng ganyan. Hindi na kami maaaring bumalik sa dati. Marami na kaming napaslang at ang kaluluwa namin ay sinusunog na sa impyerno. Hindi pa uli ang lahat. Habang buhay pa kayo rito, pinagbibigyan pa kayo ng pagkakataon para magbago. Subalit maling kaalaman ang inilagay sa inyong isipan na pati ang matandang ito ay inabandonan ninyo. Wala na ba talaga kayong puso? Magpasalamat sa amin ng matandang yan. Kinikilala pa rin namin siyang magulang. Dahil kung hindi, matagal na namin siyang pinaslang na kahit ni isa man dito ay walang maaaring gumalaw sa kanya dahil yon ang aming kautusan. Nagtitiis siyang mag-isa sa kanyang tahanan, samantalang kayo nagpapakasasa sa kasamaan. Wala siyang ibang inisip kung di mapabuti kayo. Subalit ganito pa rin ang ibinibigay ninyong kapalit. Alang-alang sa inyong magulang. Sumuko kayo sa akin, ipinapangako kung hindi ko kayo papaslangin. Sige na mga anak, sumuko na kayo. Parang awa nyo na. Maraming tao na kayong nayanggaw na naninirahan na rin dito. Maawa naman kayo sa kanila bilang pinuno. Kapag sumuko kayo kay Amang, susuko na rin ang ibang mga kasamahan ninyo dahil sa kayo ang kanilang pinakikinggan. Nagpapatawa kayong dalawa. Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko? Wala na kaming puwang sa langit. Ang aming kaluluwa ay sinusunog na sa impyerno. Pasensya ho, pero mukhang hindi madadala sa pakiusap ang mga ito. Hindi ko may papangakong hindi sila masasaktan. Ikaw na ang bahala, Amang. Mag-iingat ka. Marami sila dito. Pero umaasa pa rin ako na may magbabago sa aking mga anak. Dahan-dahang nagsipaglabasan ng mga ito. Pinalayo ko ang matanda. Subalit nang ilabas ko ang espadang kidlat, natigilan sila sa dahan-dahang paglapit. Nagulat sila sa kanilang nakita na sa unang pagkakataon, kakaibang espada ang kanilang natungayan. O bakit kayo natigilan? Nakikita ba ninyo? Itong kakaibang espadang hawak-hawak ko? Ang espiritual na espadang kidlat na kayang paslangin ang kaluluwa ninyo sa pamamagitan lamang ng isang tagpas nito. Kakaiba ang espada niya. Nakakatakot. Nakakatakot at nakakasilaw. Kaya natin yan. Huwag tayong pasisindak sa kanya. Tao lang rin ang isang yan. Hindi sa ganon. Kakaiba ang kanyang pamamaraan. Wala pa tayong nakakasagupan na tulad niya. Kakayanin kaya natin siya. Manahimik kayo. Natutuwag ba kayo sa nag-iisang yan? Mas marami tayo kesa sa kanya. Sogorin na ninyo. Sa pag-uutos ng kanilang pinuno, walang pag-alinlangang sumugod ang mga ito. Gamit ng espiritual na espadang kidlat, isa-isa kong pinagtatagpasang sumugod sa akin. 4 sa mga ito ang bumulagta sa lupa na ikinagulat naman ng karamihan. Anong nangyari? Paano? Ganoon mo kabilis silang napapaslang? Sino ka ba? At bakit mo kami ginagambala rito? Ako si Kaloy, ang nakatadhana sa islang ito upang tuldukan ang kasama ninyo. Kaya habang may oras pa, maaari pa kayong sumuko sa akin alang-alang sa magulang ninyo. Hindi kami susuko sa iyo. Matagal na panahon ang pinaghirapan namin dito. Pero bakit? Tumatagos sa kanilang katawan ang espada ng lalaking ito. Kumpleto kami ng panangga. Bakit nagkaganoon? Huwag ka nang magtaka, pinuno. Kahit pagaano kalakas ang panangga ninyo, kung nanggaling yan sa kaliwang kaalaman, tatagos at tatagos ang espadang kidlat. Kaya humanda na kayo. Pati na rin kayong tatlo ay hindi sasantuhin ng espadang ito. Mga anak, parang awa nyo na. Tigil nyo na ito. Ayaw kong mangyari sa inyo ang nangyari sa 4 na pumanaw. Tumabi ho kayo. Huwag nyo na hong pilitin ang mga anak ninyo. Ibang kaisipan na ang nagkokontrol sa kanila. Tinulak kong papalayo ang matanda dahil sa biglaang pagsugod sa 5 pang mga alagad nito. Mag-iingat kayo sa pagsugod. Baka madamay si Itay. Huwag na huwag ninyong sasaktan ng matanda dahil kapag napahamak siya, kayo ang uubusin naming 3. Sa ikalawang pagkakataong yon, muling bumulagta ang 5 sa kanilang mga kasamahan na kahit na anumang gawin nila sa akin ay hindi umuubra ang kanilang kakayanan. Parang awa nyo na mga anak. Itigil nyo na ito kaysa maubos kayo. Wala kayong kalaban-laban sa kanya. Siya ang hinirang para sa inyo upang ubusin kayo.
Patuloy na pag-uumiyaw at pagmamakaawa ng matanda bilang isang magulang na nag-aalala sa kanyang mga anak. Lumayo ka dyan, Itay. Hindi namin kailangan ng awa mo. Marami na siyang napaslang sa aming mga kasamahan. Hindi kami papayag na hindi siya mapaslang. Dito sa islang ito, kami ang hari at papaslang sa lalaking yan. Pasensya na ho kayo, pero buo na ho ang pagpapasya ko. Papaslangin ko ang mga anak ninyo. Wag, parang awa mo na. Mahal ko ang mga anak ko. Kahit na tumaliwas na sila sa Panginoon, nakikiusap ako sa iyo. Wag mo silang paslangin. Hanggang sa unti-unting maubos ang mga alagad nito na ang natira na lamang ay ang 3 magkakapatid. Kung maaga pa lamang ay nagpakumbaba na kayo at nagbalik loob, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Subalit matigas kayong 3. Wala kayong awa sa inyong mga kasamaan. Pilit ninyo silang inutusan. Ngayon, matitikman na ninyo ang sakit sa bawat tama sa inyong katawan ng nagliliwanag na espadang kidlat na ito. Nangakmang susugurin ko na ang 3 magkakapatid. Yumakap sa akin ng matanda. Sabay muling nagwika ng, Mga anak, tumakas na kayo. Sige na, parang awa nyo na. Abang hawak ko pa ang lalaking ito. Wala kayong laban sa kanya. Malilipo lamang kayong lahat. Sige na, bilisan na ninyo. Kuya, hindi natin kaya ang lalaking yan. Aminado tayo. Kulang ang abilidad natin para harapin siya. Tara na, may araw din sa atin ang lalaking yan. Mabilis itong nagsipagpulasan habang patuloy akong pinipigilan ng matanda. Maya-maya pa, nang umupa ng tensyon at nakalayo na ang 3, humingi sa akin ng patawad ang matanda dahil sa kanyang ginawa sa pagtatanggol sa kanyang mga anak. Paumanhin namang, bilang isang magulang, kahit pagaano sila kasama, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Huwag lamang silang mapahamak. Nilamon na ho ng kadiliman ng kanilang isipan at ang solusyon na lamang para maging tahimik ang islang ito ay ang paslangin silang 3. Dahil kung hindi ko gagawin yon, kung paano silang nagparami, muli lang nilang uulitin ang kanilang pangyayanggaw. Nauunawaan kita dahil ako mismo ang saksi sa lahat ng kanilang ginagawa rito. Lalo na kapag may ibang taong naliligaw rito na kanila namang binibiktima. Nagkikipit balikat na lamang ako at pinagtatakpa ng kanilang mga kamalian. Subalit bilang isang magulang, masakit para sa akin ang makitang wala silang buhay. Ipanalangin ho ninyo na magbago ang kanilang kaisipan at lukubin sila ng liwanag. Malay ho natin, sa muli nilang pagbabalik, isinusuko na nila ang lahat ng kanilang kakayanan upang patuloy na magbago. Nagpaalam ako sa kaawa-awang matanda. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang muka dahil sa mga nangyari. Hindi ka ho ba nila saktan dito kung sakaling umalis na ako? Hindi nila magagawa sa akin iyon. Sa tagal ng panahon na pananatili namin dito, ni hindi man lamang nila ako pinakialaman. Malamang babalik sila rito para sa mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Ano naman ho ang gagawin nila ron? Kukunin nila ang mga bertud at saka ibabaon sa lupa ang katawan para magsagawa ng ritual. Ritual? Ginagawa nila yan sa tuwing may namamatay rito. Sige ho, mag-iingat ho kayo. Asahan niyo ang muli kong pagbabalik rito. Sige amang, sana nga sa iyong pagbabalik ay nagbago na ang kaisipan ng aking mga anak. Sa muli kong pagsakay ng bangka, alam kong nasa paligid lamang sila na habang papalayo ako sa isla, nararamdaman kong nagmamasid lamang sila sa akin na nandoon sa di kalayuan. Kaloy anak, kamusta anong nangyari? Hindi ko nalipo lang lahat, Itay. Pinigilan ho ako ng matanda. Siya ho ang magulang ng pinuno ng mga kulto roon. Subalit iba ho siya. Isa lamang ho siyang normal na tao. Sa tingin mo, magiging mapayapa na kaya ang islang yun? At marami na ang mga taong malayang makakatungo roon? Hindi ko pa ho masasabi, Itay. Hanggat nabubuhay ho ang 3 pinuno, delikado pa rin ho ang isla. Mahirap magpakakampante. Lalo pa sa panahong ito, na galit silang 3 sa pagkaubos ng kanilang samahan. Pero babalik ko roon sa Makalawa para kausapin silang 3 upang bigyan pa ng isang pagkakataon. Subalit kung pilit pa rin nila akong lalabanan, wala na akong magagawa, Itay. Papaslangin ko sila dahil yun ang nararapat upang tuluyan ang maging mapayapang isla na kinatatakutan ng mga mangingisda.
Makalipas ang 2 araw, muli akong bumalik sa isla at sa mga oras na yun ay nandoon sa may tabing pangpang ang matandang naghihintay. Tinupad mo ang pangako mo, Amang. Salamat sa iyong muling pagbabalik. Talagang hinihintay ko ang araw na ito. Tahimik na ang aming lugar at natutuwa ako dahil sa ang 2 sa aking anak ay muli nang lumapit sa akin upang magbalik loob. Magbabago na raw sila, Amang. Tulungan mo sila upang tanggalin ang itim na kapangyarihan sa kanilang katawan. Di ba ho 3 silang magkakapatid? Nasaan ho ang isa? Nagmamatigas pa rin ang panganay. Ayaw niyang magtiwala sa iyo. Papaslangin mo raw siya kung isusuko niya ang kanyang sarili. Kaya kung muli raw kayong magkikita, hindi raw siya magdadalawang isip na paslangin ka upang makaganti sa nangyari sa kanyang mga kasama. Ang hirap niyang pakiusapan. Nasaan na ho ang 2 anak mo? Nandoon sila sa aking tahanan. Kanina pa rin silang naghihintay sa iyong pagbabalik. Halika. Sa pagbubukas ng pintuan ng tahanan ng matanda, nakayuko roon ng 2 at hindi makatitig sa akin ng diretsyo. Nakakaramdam sila ng pagkailang na para bang pakiramdam na nasusunog sa tuwing lalapit ako sa kanila. Huwag kayong mag-alalang 2, hindi nyo na ako kalaban. Totoo bang sinasabi ng inyong itay na pumapayag kayong tanggalin ko ang lahat ng itim na kapangyarihan sa inyong katawan? Kung maaari lang sana at tumihingi rin kami ng tawad sa aming mga nagawa. Ipagpatawad mo rin ang pagiging matigas ng aming kuya. Sana ay sumuko na rin siya. Pero kilala namin ang aming kapatid. Hindi basta-basta magpapakumbaba yon para isuko ang kanyang sarili. Di bale, ang mahalaga sa ngayon ay kayo. Gagamit ako ng mga usal. Tiisin nyo lamang ang sakit hanggang sa lubusan ninyong mailuwal ang itim na bertud sa loob ng inyong katawan. Bulong na wika pa ng matandang ermitanyo na itinuturo sa akin ang pamamaraan sa pagkakalas ng itim na kapangyarihan. Paloorin mo sila sa iyong harapan, Kaloy, bilang tanda ng kanilang pagpapakumbaba at pagsuko ng kanilang kapangyarihan. Saka mo bitawan ng usal sa kanilang ulo upang mas mabilis nilang mailuwal ang itim na bertud na matagal nang nananatili sa kanilang katawan. Makalipas ang ilang minuto, dahil sa tagal ng panahon, halos kumapit na sa kanilang katawan ang itim na bertud. Nahirapan din akong tanggalin iyon. Subalit hanggang sa 3 ulit, kumalas din ang itim na bertud na kanilang iniluwal sa lupa. Wag na ninyong dadamputin yan. Ako nang bahala sa itim na bertud. Lumayo na kayo at gagamitan ko ito ng ibang ritual upang mapawala ng bisa. Gamit ang kaalaman na natutunan ko sa doktrina, ibinaon ko ito sa lupa sa di kalayuan sa kanilang tahanan at nang kargahan ko ito ng mga usal, nagulat ako sa biglang pagdating ng kanilang panganay na kapatid. Ganitong oras ka pala lumalabas? 10:00 na ng gabi, mukhang nagbago na ang iyong isipan. Susuko ka na rin ba sa akin? Napaniwala mo na sa kasinungalingan mo ang aking 2 kapatid. Huwag mo akong itulad sa kanila. Ako ang kanilang pinakapinuno. Mas mataas ang aking antas kesa sa kanila. Mas mataas nga ang antas mo, pero mas mababaw ang pangunawa mo. Hindi ka ba naawa sa iyong itay? Paulit-ulit siyang nagsusumamo para lamang mailigtas kayo. Malaya na ngayon ang 2 mong kapatid. Buksan mo ang iyong isipan at huwag mong ipilit ang gusto mo. Dahil wala kang mapapala kung di matulad sa mga kasamahan mo na inihatid na ni kamatayan sa impyerno. Umanda ka ngayon. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Halika rito. Dagling umatake ang pinunong yon. Subalit ang paglapat ng kanyang matatalim na kuko, gayon na rin ang kanyang pangil, ay walang nagawa sa aking makapal na kabal. Tapos ka na ba sa iyong pag-atake? Parang wala lamang akong naramdaman. Nasaan ang pagiging pinuno mo at ang pinagmamalaki mong antas? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon alang-alang sa pagmamahal sa iyo ng matanda. Wala na akong pakialam sa matandang yon. Pati na rin sa aking 2 kapatid. Ang layunin ko sa ngayon ay paslangin ka. Kung yan ang ipipilit mo, wala na akong magagawa. Ihanda mo ng iyong sarili at tanggapin ang nagliliwanag ni espadang ito dyan sa iyong katawan. Hanggang sa muling dumating ang matanda, pati na rin ang kanyang 2 kapatid na magkakasama ng nakikiusap para sa kanyang pagbabago. Itigil nyo yan. Parang hawa mo na, anak. Sumoko ka na. Mabuti ng kalagayan ng 2 mong kapatid. Tinulungan siya ng lalaking yan. Tama, kuya. Huwag mo nang ipilit ang lahat ng gusto mo. Hindi mo siya kakayanin. Mamamatay ka lang. Huwag nyo akong pigilan. Wala na akong pakialam sa inyo. Tinalikuran nyo na ako. Hindi totoo yan, anak.
Mahal na mahal ka namin. Ikaw na lamang ang hinihintay namin. Nang mamatay ang inyong inay, ipinangako ko sa aking sarili na kahit na anumang mangyari, ipagtatanggol ko kayong tatlo. Subalit hindi pa rin ito nakinig. Nagpatuloy sa pagsugod sa akin hanggang sa matagpas ko siya sa kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Anak ko, ang kapatid ninyo, tinamaan siya sa kanyang katawan. At nang lapitan ko na nga ito, patuloy na sa kanyang paghihingalo. Dagling tumakbo rin ang matanda, pati na rin ang kanyang dalawang kapatid habang nagwiwika ito ng, Patawad itay, pati na rin sa inyong aking dalawang kapatid. Ako ang nagpahamak sa inyo. Sa pananahimik ng buhay natin noon, inilugmok ko pa kayo sa kadiliman. Kaya dapat lang sa akin ang mawala dito sa mundo dahil ako ang nagkalat ng kasamaan sa islang ito. Ikaw nga, Ginoo, ang nakatadhana sa lugar na ito upang lipulin kaming masasama, ang taong nagtatangan ng agimat ng kidlat. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwento. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Kaloy. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Kaloy.